Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Alam nyo, maraming mga poultry farmers ang nagsasucceed, pero meron din namang mga hindi nagsasucceed. Bakit kaya? Alamin sa video ito, panooring buo, lalo na kung ikaw ay bagong farmer pa lang, para at least magkaroon ka ng idea. Number one na rason kung bakit hindi nagsasucceed ang isang poultry farmer ay dahil walang idea or walang kaalaman tungkol sa pinasok na negosyo at ito ng poultry farming business. Hindi sapat ang capital para makapag-put up ka na ng poultry farm. Kailangan may kasamang kaalaman yan. Hindi dahil kaya mong bumili ng manok, kaya mong bumili ng feeds, magpo-poultry farm ka na kaagad. At kahit na yung mga malalaking farm, no, hindi sila basta pumapasok sa poultry farming business kung hindi sila nakapagkonsulta, wala silang idea. Kasi sayang ang pera kung dahil may kapital ka lang ay magpo-poultry farm ka na. So kailangan ng kaalaman. At ang kaalaman na yan ay nakukuha sa pagre-research through yung mga articles dun sa libro, magazine, internet, pagtatanong sa mga veterinarians, tapos pagtatanong dun sa mga expert, no, dun sa mga poultry farmers na matagal na nakilala mo, or kahit hindi mo kilala, kung bibo ka at hindi ka nahihiya, magtanong-tanong ka. At sa mga poultry technicians, pwede kang magkonsulta sa kanila. Huwag kang magtanong dun sa mga nag-aaral pa rin na kapareho mo kasi maaring mali ang makuha mong info. Tapos, yung video, 'di ba? Sa YouTube ang dami. Pero piliin mo yung video na makapagbigay sa iyo ng tamang info, yung hindi hype, no? Walang hype sa poultry farming. At tandaan mo na ang poultry farming ay hindi parang bote bakal na pag bumili ka ng manok ay kikita ka na kaagad. Kasi ang ibang notion ng ibang mga poultry farmers na pumasok sa ganitong negosyo ay pagka bumili sila, magpo-produce ka agad or kikita na sila kaagad. Hindi ganon. Ang poultry farming ay kailangan ng mahabang pag-aaral. Habang ginagawa mo ito, nag-aaral ka. Parang mag-uumpisa ka sa kindergarten, tapos hanggang college, na hanggang mag-masteral ka. Ganun yun. Habang nagre-research ka, marami kang nalalaman. Habang nagtatanong ka, marami kang nalalaman. Kung nililimitahan mo ang sarili mo sa researches, sa pagtatanong, sa pag-gain mo ng mga kaalaman at mga idea, isang factor yon para hindi ka mag-succeed. Kasi mas marami kang mali na magagawa doon sa poultry farm mo. Tapos ang isa pang dahilan kung bakit bumabagsak ang isang poultry farmer ay dahil sa mga sakit, siyempre, di ba? Yung sakit kasi, lalo na kung wala kang idea at hindi ka nagkukonsulta, sarili mo lang na-discarte yung sinusunod mo or naririnig mo lang sa mga kapwa mo din na hindi expert, no? Yung sa mga bago kasi ganun, yun, alam mo kung ano yung narinig mo, yun na rin ang gagawin mo, pero ang totoo, hindi dapat ganun. So, yun yung isang ikinakabagsak ng poultry farm. Tapos, yung management, paano kasi, kung wala kang idea kung paano mo i-manage yung mga manok mo, kahit na anong poultry farm ang ginagawa mo, no? Broiler farming, native chicken farming, free-range chicken farming, layer farming, kahit na alin dyan, kung mali ang management, yun yung isang factor talaga kasi na babagsak ang poultry farm dahil mali di ba? Sa management, kung kulang ang isa sa mga dapat na tamang management ay isang factor yon para hindi kumita or kukunti lang ang kita ng poultry farm. So yung iba na nagsasawa sila, no. Pagka nakita nilang hindi maganda yung production, hindi maganda yung kita nila, di-discourage sila, nadi-disappoint sila. Kasi nag-expect yung iba na malaki ang kita. Kaya pag nakita nila na nag-break even, hindi na nila yan ilalaban, hindi na nila itutuloy. Titigil na talaga sila. Pero alam nyo, ang poultry farming, pagka may mga adversities sa farm, pag may mga problema, no, may mga trials, dapat iyon pinag-aaralan. Bakit nagkaganon? Tapos, hinahanapan ng solusyon. Hindi dapat ma-discourage agad, hindi ma-disappoint, para pagdating ng panahon, magiging successful ka. Dahil kung hindi ka magtutuloy-tuloy, hindi ma-enrich yung knowledge mo
tungkol dun sa business na pinasok mo. Dapat ang poultry farmer ay matibay ang loob, mahaba ang PC, both dun sa finances, no? At yan pa pala yung financial management kasi alam nyo, minsan, ah, pagka, lalo na ako sa mga backyard, nangyayari yun, no? Halo-halo ang pera. Pag may nabenta, nahalo yung pera doon sa pansariling pera. Dapat nakahiwalay yon. Ako mismo, no, na-experience ko yung ganon. Kasi wala namang perfect na management na yan. Pero at least, nare-realize na, mali pala. 'Di ba? Pag na-realize mo na mali yung paghaluin mo yung pera mo na pansarili mo, doon sa pera mo ng poultry farm, di, siyempre, i-correct mo na yun. Tapos yun nga, kulang sa mga recording, mga ganyan. Kaya, pagka talagang hindi nangyayari yun, pag hindi nagagawa ang mga yun, alam nyo, hindi makikita. Kasi sasabihin, ay, lugi ako, pero hindi mo naman alam kung asaan yung record mo para masabi mong lugi ka, di ba? Kasi nga wala kang nakikitang pera kasi napaghalo mo na yung pera mo. Kasi napaghalo mo na yung pera mo dun sa pera ng poultry mo at nagagastos mo yung pera ng poultry mo. Ganun 'yon. Kaya nga na may mga seminar, may mga training, ganyan, no? Kaya kailangan ang poultry farmer ay masipag na umattend ng mga training, seminars, mga ganyan. Kasi doon natututo. Pero kung ayaw mong matuto at nakastuck ka lang doon sa gusto mong pakainin sila, gusto mong painumin sila, tapos iiwanan mo na sila na hindi mo nga alam na yung poultry farm mo dapat ay malinis, mga ganyan, yung mga biosecurity. Hindi mo malalaman ang mga yon hanggang hindi ka uma-attend ng mga seminar, nagtatanong sa mga expert, nagkukonsulta sa veterinarian para at least mabigyan ka ng advice pag may nakita silang mali. Kasi alam nyo, ang vet, pagpasok pa lang sa poultry farm mo, alam na kung may sakit ang manok mo, kung may mali sa management mo, kung may mali dun sa posisyon ng building ng poultry farm mo, saan ba nakaharap, mga ganon. So, mabibigyan ka ng advice para at least makorek yung mga yun. At paniwalaan mo dapat sila kasi sila yung nakakaalam. Pero kung ayaw mo magkonsulta, nagtitipid ka, ayaw mong gumastos, tapos tipid-tipid pa lahat yung mga pinapakain mo dyan, mga ganon. Tapos hindi mo rin alam, wala ka rin idea tungkol sa mga nutrition, mga ganon. So, maraming mga factor kung bakit bumabagsak ang isang poultry farm, no? Kung bakit may mga tumitigil na mga poultry farmers at hindi na nila inaasam na magiging successful sa poultry farming business. Sana nagkaroon kayo ng idea. Hindi kumpleto ito, ha. Marami pang mga bagay kung bakit hindi nagiging successful ang poultry farmer. Pero tigil lang muna tayo dito. At may gagawin pa kami ulit. So, sana nagkaroon kayo ng kahit kaunting kaalaman at idea dito sa video ito. At sana ipagpatuloy ang panonood sa mga videos dito sa channel ko kasi marami kayong matututunan. At huwag kalimutang mag-like. Kung bago ka dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell. At yung mga sharer, patuloy sana ninyong i-share ang video at channel ko. Thank you sa inyong lahat. At saka yung mga nagko-comment, thank you. Mayroon pa akong mga hindi nasagot yatang mga comment. Pero konti lang naman dahil ako sumasagot naman talaga kaagad-agad halos. At sana pagpalain tayong lahat araw-araw. At panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.